Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bago po ang lahat, nais ko po munang bumati ng isang maligayang, happy Thanksgiving Day para po sa mga taga-Canada. Thanksgiving Sunday Sunday yesterday at ngayon pong araw na ito ay Thanksgiving Day, pasasalamat sa Diyos sa patuloy na mga biyayang ipinagkakaloob. Itinakda ng Canada ang isang araw ng pagdiriwang para sa pasasalamat. Sa araw pong ito, magpapatuloy tayo ng ating series on the Book of Acts kung saan po tayo tumigil nung nakaraan at sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatang The Gospel for All Nations, nasa chapter 10 verses 24 hanggang 48. Kaya samahan po ninyo ako at medyo mahaba-haba pong basahin ang atin pong gagawin ngayon pong umaga. And bear with me mga kapatid, i-enjoy po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang Acts 10:24 hanggang 48. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. But Peter made him get up. Stand up, he said. I am only a man myself. While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. He said to them, You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me? Cornelius answered, 3 days ago, I was in my house praying at this hour at 3 in the afternoon. Suddenly, a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. And send to Joppa for Simon, who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. You know what has happened throughout the province of Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a cross. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all the people, but by witnesses from God, had already chosen by us, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished
that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, "Surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have." So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Again, kung inyo pong natatandaan nung nakaraang linggo o two weeks ago, ng atin pong pinag-aralan yung vision na ipinakita ng Diyos kay Cornelius at kay Peter, kung saan ang Diyos sa kabila ng lahat ng bagay na nagaganap ay kumikilos para ang dalawang ito'y pagtagpuin. Ang misyonero at ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan, ang Diyos ang kikilos para sila'y magkatagpo. Mahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ang mga anghel ay hindi binigyan ng kapangyarihang magpahayag nito. The preaching of the gospel is not the work of the angels. Nagpakita ang anghel kay Cornelio, pwede namang ang anghel na ang magsabi ng Ebanghelyo kay Cornelio. Pwede namang ang mag-preach ay yung angel at sabihin sa kanya na si Jesus ay namatay, napako sa krus, muling nabuhay at kailangan siya na bilang iyong tagapagligtas. Pwede namang ang gospel ay i-preach na ng angels. Pero bakit kailangan si Peter ang magpahayag nito kay Cornelio? Bakit ang isang apostol, bakit ang isang tao ang siyang maging instrumento ng pangangaral at pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa isang taong katulad ni Cornelio? Because that is what God commanded. Hindi trabaho ng mga anghel ang mag-evangelize. Hindi trabaho ng mga anghel ang mangaral. It is the work of the believers. It is the work of the disciples. Ipinahayag ito ng Panginoon that they will be a witness. The witness of Christ from Jerusalem to Judea, to Samaria, and to the uttermost part of the earth. At ang mandatong ito na iniutos ay para sa kanilang tuparin. Pero tandaan ninyo na kahit binigyan ng mandato ang mga alagad at ang bawat isa sa atin na mangaral ng Ebanghelyo, ang maliligtas, tandaan po ninyo, ay kapasyahan ng Diyos at ang maliligtas ay ang mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Ang kasaysayang ito ni Cornelio at ni Pedro ang palatandaan na pinagtatagpo talaga ng Diyos, whether we admit it or not, ang tagapangaral at ang mga maliligtas. So ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagtugon na ginawa ni Pedro nang siya'y tumungo sa tahanan nitong si Cornelio. But let me show you first the theme of our study for today. The theme is God's saving grace is not limited by race, culture, or background. It is extended to all who believe in Christ. Take note mga kapatid, we don't adhere universalism. We don't believe in the doctrine of universalism na kung saan ang lahat ng tao ay maliligtas. Hindi po yun totoo. May mga taong mapapahamak at ang impyerno'y maluwag para sa kanila. Meron namang makipot na daan na patungo sa kaligtasan at hindi marami ang siyang patungo doon. Hindi tayo naniniwala na dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po iyon ang ating tinitindigan. Pero naniniwala po tayo na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi limitado sa isang race or culture or background lang. For instance, hindi naman namatay si Jesus para lang sa mga Hudyo o sa mga Israelita. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng nation. Pilipino, Amerikano, Hapon, Koreano, Inchik, Indiano, lahat ng kultura.
cultures or backgrounds. Hindi para sa babae lang, hindi para sa lalaki lang, hindi para sa matalino, hindi para sa mga hindi nag-aral. Sa lahat ng uri. Pag sinabing uri, no, kasama dun yung race, culture, and background. Hindi po siya para sa isang partikular na culture lang. Like the preaching of many ng mga si Kristo naman para lang sa mga Hudyo. Kaya nga itong si Kibuloy gumawa ng isang bagong doktrina na kailangan meron pa uling ipadala para naman sa mga Pilipino. At siya daw yun. No? Siya daw yung Christ in the Gentile setting sa Pilipinas ipinanganak. Hindi po ganon. Si Jesucristo ay sapat sa lahat ng culture, ng lahi ng tao at racial background. Enough, because Jesus was given to all kinds, types, race, uri, o kung anumang uri pa ng tao. Naiintindihan niyo po ba? Pero hindi nangangahulugan na dahil si Jesus ay namatay, lahat na ng uri o lahat ng tao sa bawat uri ay maliligtas. No. Jesus was given limitedly. Para kanino naman? Para lang doon sa mga piniling Pilipino, piniling Amerikano, piniling Inchik, piniling Hapon. Sa bawat race na yan, merong elected ang Diyos para sa kaligtasan. Sana po maintindihan. Baka nalilito kayo sa universalism at saka doon sa sinasabi ng theme natin ngayon that the saving grace is not limited by race, culture, or background. I hope it is clear. Mga kapatid, there are moments in the scripture, in the Bible, where God opens new chapter in redemptive history. Kung atin pong titingnan, ang Acts 10 ay isa sa pruweba nun. Sa Acts chapter 10, the story of how the gospel broke the walls of Jewish exclusivity. Para po sa kaalaman ng lahat, kung inyong matatandaan, ang ating Panginoong Hesukristo ay Hudyo. Nung siya'y dumating, ipinanganak, nangaral, at nagbuhis ng kanyang buhay ang paniniwala ng mga Jewish religion para sa kanila lang ang kaligtasan ito. Ang kanilang paniniwala dahil si Jesus ay Jew, para lang siya sa mga Jew. Kaya yung lumampas doon sa boundary ng pangangaral patungo sa ibang lahi ay tabu para sa kanila. In fact, si Peter nga, nung inutosang pumunta kay Cornelio, ang ipinakitang halimbawa ay ang mga bagay na ipinagbabawal sa Old Testament na bumababa sa kumot. Yung kumot, bawat corner nun ay paglalarawan ng bawat sulok ng mundo, north, east, south, west. At sa gitna noon ay ang mga bagay na ipinagbabawal sa Old Testament na kainin. Pero ang utos ng Diyos kay Peter, Peter, bumangon ka at magpatay ka. Ano pong sagot ni Peter? Lord, alam mo naman, simula nung pagkabata, hindi ako humihipo. Hindi ako kumakain ng mga bagay na ipinagbabawal mo. And now you are asking me to eat those things? Pero doon po mga kapatid, malinaw na inuutusan ng Diyos si Peter to break the taboo of extending the gospel to the Gentile. Sapagkat dadalahin niya ng Diyos itong si Pedro sa pagmeministeryo na sa ibang lahi ng tao. At ito ay kay Cornelio. So, chapter 10 is the story of how the gospel broke the walls of Jewish exclusivity. Matatandaan niyo sa chapter 8, sinimulan na nga ito ni Felipe. Nang pagdating niya ng Samaria, nakakita siya ng isang eunuko at itong eunuko ay black in color, and yet Philip ministered and shared the gospel to the eunuch, to the Ethiopian. So makikita natin nagsisimula na ang ebanghelyo ngayon na kumilos para magministeryo sa ibang mga lahi. Huwag niyo kakalimutan, hindi naman apostol si Felipe. At ang mga authority when it comes to the church, to the early church,
ay sina Peter. Sila yung mga apostol. Ngayon kung si Philip ang merong desire sa kanyang puso to go after the Gentiles, may malaking question mark yon. Kasi nga po kung si Paul na pinagpakitaan ng Panginoon, kinonsider yung kanyang sarili at kinilala bilang apostol, inaway pa ni na Pedro Inaway pa ng mga taga-Jerusalem. Dahil si Paul, pumunta siya sa mga Gentiles. Ang paniniwala ng Jerusalem Church, para lang sa mga Hudyo ang kaligtasan. At kailangan gawing Hudyo ang mga tao bago sila maging Kristiyano. How? By circumcising all the Gentiles. Nakita niyo po mga kapatid? Kailangan tuliin muna ng tuliin yung mga hentil, gawin muna silang Hudyo, and then pag sila'y Hudyo na, saka natin sila bautismuhan bilang mga Kristiyano. Nakuha nyo? Parang Pilipino lang. No? Na nangaral, gawin muna nating Pilipino tong mga incheck bago natin sila gawing Christian. Dahil ang Christianity ay exclusive para sa mga Filipino. Ganun po ang mindset before. I hope you understand. Kaya dito, binrake ng Diyos ang paradigm na yon. Na ang Ebanghelyo ni Kristo must extend. Kasi may pinili ang Diyos na ililigtas sa bawat lahi. At ito ang dahilan kung bakit iniutos ng Panginoon na humayo kayo and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Amen? So, Peter's visit to Cornelius' house is more than just a missionary trip. The visit of Peter to Cornelius' house is a divine appointment that reveals the heart of God for the nations. Kaya ang title natin ngayon The Gospel for All Nations. Na kailangang mag-extend ang ebanghelyo, ang gospel, not only for the Jews, but to all part of the earth. Amen? Now, let us look at the divine preparation. Sino ba ang naghahanda? Tandaan po ninyo, yung ebanghelyong ipapangaral at ang pusong tatanggap ng ebanghelyo, ang Diyos ang siyang naghahanda. Let us look at Cornelius' expectation in verse 24. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them. Look at the word. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Mga kapatid, sa isang puso ng taong puno ng kasalanan, sa isang puso ng taong galit sa Diyos, sa isang puso ng taong malayo sa kanyang ugnayan sa Diyos, imposibleng mangyari na ang tao'y magkakaroon ng expectation ganito. Maliban na lang kung ang Diyos na ang kumilos sa kanyang puso. Huwag ninyong kakalimutan, hindi pa naririnig ni Cornelio ang ebanghelyo sa mga oras na ito. He never heard of any preaching about who Christ is. He never heard of anything about Christ. Pero siya deboto na nananalangin sa Diyos ng mga Hudyo. No, take note, Romano ito, no? Espanyol. Kumaga, siya nagtatrabaho sa Roman Empire bilang isang sundalo. Centurion. At dahil doon, siguro na-associate siya sa mga Hudyo, naging close siya sa pananampalatayang Hudyo, pero hindi siya converted as Jews. Pero nananalangin siya sa Diyos ng mga Hudyo, katulad po nung ipinakita natin noong nakaraan. May oras ng pananalangin ng mga Hudyo, 9 in the morning and 3 in the afternoon. At sabi po dyan, 3:00 talaga siya nananalangin Obedient siya sa kultura, relihiyon ng Hudyo. At sa mga oras na ito, mga kapatid, bagamat siya ay Hudyo, hindi siya Kristiyano. Wala siyang knowledge about Christ. He never heard about Christ or what his teaching.
lalong-lalo na yung kanyang pagsasakripisyo at pagliligtas. Ngayon ang tanong dito, sabi ng Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, none, not even one. Kasama ba si Cornelio doon? Ang sagot natin, yes. Ang sabi ng Romans chapter 3, 10 hanggang 11, no one seek God. No one understand. Naniniwala ba tayo na ang lahat ng tao, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa at walang humahanap sa Diyos? Kung ganon, itong si Cornelio ay kabilang din sa sinasabi ng Romans chapter 3, 10 to 11, na hindi nakakaunawa at hindi humahanap sa Diyos. Pero bakit dito, sa oras na ito, nung siya'y kinausap ng anghel na ipatawag si Peter, excited siya sa pagdating ni Peter? Hindi lang po ganon, pinatawag pa niya ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang mga kaibigan para marinig din ng mga ito kung anong mensaheng dadalhin ni Pedro. Tanong, sa oras na ito na siya'y expectant, ligtas na ba siya niyan? Ano po ang ating sagot? Kung ang sagot natin ay ligtas na siya niyan, bakit pa kailangan pumunta si Peter at mangaral kung siya'y ligtas na? Naniniwala po ako na po, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Maaring at this point in time, pinaniniwalaan niya ang sinabi ng anghel. May mensahe sa iyo si Pedro, ipatawag mo, nakatira siya sa bahay ni Simon na tanner, na magbabalat. So kaya ipinatawag niya. And because it was an angel that he saw from a dream, expectant siya kung anong mensahe nito. Pero let us look at it theologically, mga kapatid. Naniniwala po ako na ang isang tao hindi magkakaroon ng pananampalataya kung hindi muna bubuhay ng Diyos ang kanyang espiritong patay. Kailangan ng isang pagkilos ng Diyos to regenerate the heart of a person. Walang kakayahan ng taong gawin yon at ang makagagawa lang nun ay ang Diyos. Kaya at this point, I do believe regenerated na si Cornelio. And a person who is already regenerated, once he or she heard the preaching of the gospel, he will be or she will be converted. Ganun ang process, ganun ang order. Hindi ikaw mananampalataya sa iyong sarili para ka ma-born again o ma-regenerate. God is going to do the regeneration of the heart for you to become expectant and be converted once you hear the gospel preaching. Amen? Cornelius, a Roman centurion, was not a Jew, but a God-fearing man. His expectation shows faith. Nagsisimula na po yung pananampalataya sa kanyang puso. Na ang Diyos din ang nagbigay nito, ang Diyos ang siyang nagpe-prepare nito. Pero ang tanong, hindi malinaw sa kanya yan. He gathered his whole household to hear God's word, showing that he believed God was about to speak to him and to them. Ito po yung binabanggit ko kanina. Faith comes by hearing and hearing the word of God. God had already begun working in Cornelius' heart even before Peter arrived. Proof that salvation always begins with God. Salvation always begins with God's initiative. Katulad po nung eunuch. Hudyo rin yun. Debotong Hudyo rin yun.
Nananalangin din po yun. Nagbabasa rin ng Bible. Pero bakit kailangan ng isang Felipe na sasabay sa kanyang karwahe at magpapaliwanag ng Ebanghelyo? Dahil kailangan na marinig ng Yunoko ang Ebanghelyo na ipangaral sa kanya. Ang sagot nga nung Yunok, nung Etiope, ano sagot niya? Paano ko maintindihan yan kung walang magpapaliwanag? Di ba ang tanong ni Felipe, naiintindihan niyo po ba binabasa ninyo habang sumabay siya sa karwahe? Ang sagot ng Yunok, paano ko maiintindihan niya kung wala namang magpapaliwanag? Sino ba ika ang binabanggit ng writer dito? Ang kanya bang sarili o ibang propeta? And then Philip explained, share the gospel, that what is referring to by the writer in the book of Isaiah is no other than but Christ Himself. Amen? So kaya importante, ang Diyos ang siyang naghahanda ng puso para sa Ebanghelyo ng Diyos. Naniniwala po ba kayo sa John 6:44? Ano ang sabi doon? No one can come to me, ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, no one can come to me unless, ano daw? The Father who sent me draws them. Sa Tagalog, wala na sino mang makalalapit sa akin kung hindi isinugo ng Ama. Kaya kapatid, kung nakalapit ka kay Jesus, nakilala mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus, katulad ng madalas na naririnig natin, madalas na sinasabi ng mga nagte-testimony, I accepted Jesus as my own personal Savior. Tandaan mo, wala kang effort doon. It is the Father who draws you to Christ. Dinala ka ng Ama kay Jesus. Kaya lumalabas talagang ang kaligtasan ay biyaya. Hindi galing sa iyo, ang Ama ang umakay sa iyo papunta kay Jesus. At ang sino mang inakay ng Ama para makilala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ibabangon niya sa huling araw. That is a grand assurance that no one will fall away from the faith because it is the Father who draws us to Christ. Amen? So look at the preparation. It was a divine preparation. It is God who prepared our salvation from the beginning to end. Ang Diyos ang siyang nagliligtas. Amen? Now let us look at Peter's humility. Sa Acts 10:25 hanggang 26, maganda po ito eh. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Sa verse 26, but Peter made him get up. Stand up, he said. I am only a man myself. Ito po ay sana magbigay ng magandang example at magandang pagtuturo sa mga pastor sa panahon natin ngayon. Yung mga pastor na masyadong tumatanggap ng pagkilala na para bang sila ang dahilan ng kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao. Yung mga pastor na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay parang sila ang Diyos. Kung makikita nyo katulad ni Benny Hinn kung iwagayway yung kanyang balabal para magtumbahan yung mga tao na yung mga performance sa mga stage na nakikita natin sa mga Pentecostal at Charismatic na mga nagbabagsakan yung mga tao sa harapan at sa paanan ng preacher, nakakapangilabot po yun. Kasi dito ipinakitang halimbawa ni Pedro eh. In reverence, nagbagsakan at lumuhod sa paanan ni Peter. Si Cornelio na isang mataas na tao, centurion. Pero anong sabi ni Peter?
tao lang ako. I am only a man myself. Peter refuses worship. Kaya ngayon sa Roman Catholic sinasamba si Pedro. Sa Roman Catholic kinikilala si Peter na may hawak ng susi ng langit. Sa iba susi ng langit, sa iba may manok, sa iba iba-iba. At maraming mga matataas na pagkilala kay Pedro bilang santo. Mga kapatid, sa bibig na mismo ni Pedro, hindi siya dapat luhuran. Because he was just human like us. I am only a man myself. Nakuha niyo po mga kapatid? This is an important reminder that only God deserves glory and only God deserves worship. Even as an apostle, Peter knew his place. Mabigat mga tao ngayon nananalangin sa santo, nananalangin sa mga rebulto ng mga apostol. Ibinigay na nga pong example itong mga talatang ito Yung true servants of God point people not to themselves but to Christ alone. The true servants, yung true pastors, yung true apostles, yung true leaders of the church must point people to Christ alone and not to themselves. Amen? Kaya po mga kapatid, sa pananampalatayang reform, laging minamagnify si Christ, not personality. Hindi karisma ng pastor or yung experience ng pastor. Kaya minsan natutokso tayong i-share yung ating testimony. Natutokso tayong i-share yung mga ginawa, nangyari sa ating mga buhay. Bagamat lagi sinasabi natin, ang Diyos ang kumilos doon, ang Diyos ang gumawa doon, hindi maiaalis na ma-magnify tayo. Marami po ako nakikita, yung mga makukulay yung buhay, katulad ni na Dolphy Quezon, yung mga talamak na mga ang buhay ay dating makasalanan tapos ngayon ay hindi na ganon, bagamat ibinibigay nila sa Diyos ang papupuri, hindi maialis na ma-magnify din yung kanilang mga sarili. Kaya nga, we are called not to always share our testimonies, we are called to preach the gospel. Pero ang mga tao gustong marinig yung mga kwento ng buhay ng tao, hindi ang ebanghelyo. The testimonies of people are good as a starter, but they are not the gospel. People needs to hear the gospel of the Lord, not your testimonies. Amen? So, second point na dapat nating makita sa verses 27 to 33 ay yung God's work of reconciliation. This is very important mga kapatid. Sa Acts 10:23 to 27:33, ano sabi diyan? While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile." Ito po yung introduction ni Peter. Sinabi ni Peter dito, alam naman ninyo, hindi naman yan lingid sa inyo, bawal sa amin. Hindi matuwid para sa amin. Bilang mga Hudyo na pumasok sa bahay ninyo at makipag-associate sa inyong mga hentil. Pero dito, ibinigay ni Pedro ang mensahe. Peter, enter the house. Huge step for a Jewish person. Sapagkat entering a Gentile home made one ceremonially unclean. Anino nga lang ng hentil Anino lang mapadaan sa isang Hudyo. Ituturing na siyang marumi sa buong araw. Kailangan siya maligo para siya'y maging malinis ulit. And yet, Peter obeyed the vision from God. At ito ang binanggit niya sa verse 28. God has shown me
that I should not call any person common or unclean. Bakit? Kasi ganito ang kanilang paniniwala, na ang mga hentil ay marumi, na ang mga hentil hindi dapat makasalo, ang mga hentil hindi man lang dapat makasabay. Kaya nga po, nagturo na ang Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay ng Good Samaritan, pero hindi pa rin ito naintindihan ni Pedro. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Kaya huwag po tayong magsawa, kahit tayo mga pastor. Kahit na nga po tayo, turo na ng turo, tanungin mo yung tinuruan mo, nakakalimutan pa uli. Miski nga tayo minsan, nag-aral na tayo, malingat lang ng konti, nakakalimutan natin. Di po ba naalala ninyo? Nagturo na ang Panginoong Jesucristo ng parable ng Good Samaritan, para ipakita na hindi dapat nagtatangi. Pero hindi pa rin ito naintindihan ni Peter. Kailangan pa ng isang vision from God para maintindihan niya na mula sa mga oras na ito, huwag ka nang magtuturing sa anumang lahi na ito ay madumi. Amen po ba, mga kapatid? So, to illustrate this, mga kapatid, think of how racism or prejudice blinds people today. Imagine ninyo. Minsan, niyang makipagkwentuhan at makipagkaibigan sa mga Muslim, ayaw natin eh. Ay nako, mapapahamak yan, sa impyerno pupunta yan, si mga Muslim yan. Pero hindi po ba natin naisip na baka sa mga Muslim, sa mga Arabo, sa mga taga-Middle East, sila na nag-a-adhere sa kanilang mga pananampalataya at tradisyon ay may pinili din ng Diyos para sa kaligtasan. Think of how racism or prejudice blinds people today. Kaya nga ibinigay ang parable ng Good Samaritan. Sino ba yung ating neighbor? Sino ba ang nagpakita ng pagiging tunay na neighbor? Yung bang priest? Hindi, umiwas yun. Yung bang Levite? Hindi, umiba yun ng daan. Sino ang nagpakita ng pagiging tunay na neighbor? Hindi po ba ang kaaway? Ang Samaritan na itinuturing ng mga Hudyo na marumi at kaaway. Amen? Mga kapatid, the gospel demolishes these walls. The cross unites people from every tribe and tongue. Amen? So, in Christ, sabi nga sa Reformed view, God is creating one new humanity. Saan natin ito makikita? God is creating one new humanity. In Ephesians chapter 2, look at this verse. Si Pablo, anong sabi niya? For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations. His purpose, anong purpose? Was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. Election and calling transcends ethnicity. It is by grace alone. Ang linaw, mga kapatid. Ang Diyos ang siyang sumira, nagwasak, no? Nagdemolish ng walls that divides Gentiles and Jewish people. Kaya tayo napasama eh. Naging bahagi tayo. Bumuo ng isang bagong tao. Amen? Sana malinaw na yan.
And now let's go to the proclamation of the gospel. Sabi po ni Peter, God shows no partiality. Verses 34-35. Nakita niya, daming tao sa loob. Nagulat siya. Ba't ang daming tao dito? Akala ko ba si Cornelio lang? Pero si Cornelio, because of his desire to listen and to hear the message, inimbita niya mga kaibigan niya. Inimbita niya mga kamag-anak niya. Kung ganito lang sana mga Kristiyano ngayon, di ba? Ang bilis ng evangelism eh. Alam niya na meron siyang matatanggap na mabuting balita. Yung parable ng nakahukay ng kayamanan, nung nakita niya ang kayamanan, ginawa niya, binuo niya to, tinago niya, at binili niya ang buong lupain. Hindi niya pwedeng solohin ito. Ganon din ang nangyari dito kay Peter, kay Cornelius. This is too good for me alone. I must share this. So, ano pong nangyari? This does not mean salvation is by work. Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Kung titingnan natin at first glance, parang, ang kaligtasan pala eh. Kailangan may mabuting gawa ka at nakikita ng Diyos yung mabuting gawa mo at ito ang magiging dahilan para ka maligtas. Mga kapatid, huwag niyo ipagkamali. This does not mean that salvation by works. Rather, Peter here recognizes that the gospel is for all who respond in faith. Amen? The word doing what is right flows from reverence toward God, not from human merit. Amen? So, tandaan po natin, ipinakikita ng mga talatang ito, grace is not limited by geography. The elect of God are found among all nations. Tandaan po ninyo, kaya dapat tayong mangaral ng mangaral, dapat tayong magbahagi ng ebanghelyo dahil sa bawat lahi, sa lahi ng mga East Indians, sa lahi ng mga Koreans, sa lahi ng iba't ibang mga bansa, meron diyang pinili ang Diyos para sa kaligtasan. Ano po ang sabi niya? John 10:16. Inom lang ako saglit, Yan. Basahin po natin yung John 10:16. Ang sabi ng Panginoon dyan, I have other sheep that are not of this sheep pen. Kausap niya dyan mga Hudyo. Ang mga alagad. At ano ang sabi niya? Marami pa akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Katulad yan ang declaration ni Pablo. Kaya si Paul, malinaw po kay Paul ang lahat sa Ephesians chapter 2. Kasi alam ni Paul ang mensahe ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya bilang mga mangangaral, paniwalaan lang po natin yung katotohanan. May tupa pa ang Diyos dito, kailangan tawagin. May tupa pa ang Diyos sa lugar na yon, kailangan puntahan. Kailangan tayong maging katulad ni Peter. Huwag na nating hintayin bumaba ang kumot at pagpatayin tayo ng kung anuman para mapaniwala tayo na tayo isinusugo sa nation para mangaral. Amen po ba mga kapatid? Now, let us hear the message of peace through Christ. Nagsimula ng mangaral si Pedro. At kung isa-summarize natin yung pangangaral ni Peter, yung kanyang gospel, ang una niyang ipinahayag, Jesus is Lord of all. This is quite different sa ibang mga pangangaral. Ano po?
Pero dito po, Acts 10:36, ang sabi niya, you know the message God sent to the people of Israel. Kung ano yung mensaheng dinala niya sa amin, yun din naman yung dinadala niya sa mga hintil. Ano yun? The message God sent to the people of Israel announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. He now declares that Jesus Christ is the Lord of all. And then, he continued that this Jesus was anointed by the Holy Spirit. Verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Jesus is the Lord of all, anointed by the Holy Spirit, and the last, he went about doing good and healing, showing his divine authority. This is the heart of the apostolic preaching. Christ-centered, Spirit-empowered, and bring peace. Amen? Like a doctor who brings healing to all who come, Christ came not only to a specific race, but to all the sick who need a Savior. He came to those whom God has appointed for salvation. Amen? Now, he continued the death and resurrection. Importante ito sa pangangaral. Bagamat si Jesus ay naparito bilang Diyos, Lord of all, he came anointed with the Spirit, doing good and healing. Hindi ito ang kumpletong ebanghelyo. Verse 39 to 41, Peter continued, we are witnesses of everything he did in the country of the Jews and Jerusalem. Ito ang kailangan marinig. Siya'y pinatay by hanging on the cross. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. That is the completeness of the gospel. Jesus died, killed, hanged on the cross, but he was made alive on the third day. Amen? Peter witnesses to Christ's crucifixion and resurrection are the key truths of the gospel. Kaya nga po tayo, dinedeclare natin yung Apostles' Creed. Mahalaga sa atin yun. Dahil nagpapaalala yon ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. At iyon ang ating sinasampalatayanan. Amen? What Peter declares are not myths, but historical facts attested by eyewitnesses. Kaya sa Reformed Insight, yung resurrection vindicates Christ's work and ensures our justification. Nang sinabi niyang gigibain niya ang templo at sa ikatlong araw ay muli niyang itatayo, he was referring to his body. And he was vindicated. Pinagtatawanan siya ng mga hindi nakakaintindi dahil lang hanggang sa mga panahong ito, iniisip nila yung templong igigibay, ang templo sa Jerusalem. Pero sa mga nakaunawa, alam nila na ang binabanggit ng Panginoon ay ang kanyang katawan na muling bubuhayin, and he was vindicated when it was fulfilled, when he rose from the dead, ensuring our justification. Kasi yun naman ang purpose nun. Amen? The gospel is not advice. It is an announcement of what God has done. Ang ebanghelyo ay kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus at kung ano ang purpose ng Ama sa pagsusugo sa kanyang
bugtong na anak. Yun ang ebanghelyo. Amen? Now, paano natapos ang pangangaral na ito? Pinatanggap ba ni Peter? Pinataas ba ng kamay? Pinarecite ba ng sinner's prayer? Pinarepeat after me ba para sila ay pangakuan na kayo born again na? Tingnan natin kasi ganito lang naman ang gospel preaching. Hindi naman katulad nung ginagawa ng mga baptist, patataasin ka ng kamay, patatayuin ka, pasusunurin ka sa panalangin. Ano ba ang ginawa ni Peter? Sa ating mga talatang makikita, the call to faith. Acts 10:42-43, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God has appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. That is the challenge. The call to faith. Wala naman sinabi dyan na, kung ikaw ay susunod sa aking panalangin, ikaw ay maliligtas. Wala. Ang sabi dyan, everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Bishop, pwede bang itanong na lang na nananampalataya ka ba kay Jesus? Simple as that. Tama po yun. Nananampalataya ka ba dun sa kanyang ginawa? And those who believe, and those who believe in Him receives forgiveness. The gospel promise is clear. Forgiveness is granted through faith in Christ alone. Sola fide. Amen? At ang sabi ni Peter diyan, every prophet pointed forward to this reality. Now, anong nangyari pagkatapos niyan? Nag-assume tayo na dahil nangaral si Peter at ang mga nandon ay dinala naman ng Ama para makilala ang Panginoong Yesus, makita po natin ang susunod na mangyari ay isang extraordinaryong bagay. The outpouring of the Spirit. The Spirit falls on the Gentiles. Take note, yung nangyari po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, bumaba ang Espiritu sa mga Hudyo, sa mga apostol, sa 120 people sa upper room. Naulit yun dito. Acts chapter 10, 44-46. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Mga kapatid, ito po yung ating pinangahawakan na ang isang tao during the time of his conversion, sa panahon na siya'y nakonverte na, sa panahon na siya'y nanampalataya na, bababa na sa kanya ang Santong Espiritu at mananahan na sa kanya. Wala na pong ikalawang bautismo, wala na pong bautismo ng Holy Spirit na ginagawa ng mga Pentecostal, na yun namang sinasabing bautismo ng Holy Spirit ay gagawin ng isang pastor, na kailangan ay maemosyon, na kailangan ay magsalita ka ng speaking in tongues para mag-guarantee na ikaw ay filled by the Holy Spirit or baptized by the Holy Spirit. Walang ganon. Kaya sa atin, wala na hong ganon. Wala tayong ganon pinaniniwalaan. Wala na second baptism ng Holy Spirit pa. Sapagkat ang ating paniniwala, katulad ng nangyari sa bahay ni Cornelio, nang nanampalataya si Cornelio at ang kanyang sambahayan, ang Holy Spirit came to them. Ganon din tayo.
Kaya ang tanong kung ang Holy Spirit ba nasa iyo na? Yes, nung nanampalataya ka. The Spirit lives in us. Yung pangakong He will never leave us nor forsake us, it is the Spirit that is within us. Hindi yun umaalis. Amen? So, while Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. All of them. And this is the Gentile Pentecost. We are Gentiles, mga kapatid. Kung ano nangyari sa mga hentil na ito, ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. We may not speak tongues. Why? Hindi na kailangan yan eh. Alam natin kung bakit meron yan. Para po sa pag-aaral dyan, hanapin nyo na lang po sa YouTube video natin yung cessationism videos. Bakit kailangang tumigil na yung mga yan? Hindi na po yung palatandaan sa panahon natin. Pero yung Holy Spirit na mananahan sa atin, yes, it will happen right after our being converted. At dito po ang nakakita rito yung mga Hudyo mismo, yung mga circumcised. Sabi ng mga Hudyo, pambihira. Meron din silang ganun. Akala nitong mga Hudyong ito, ang Holy Spirit para sa kanila lang. Pero nagulat sila. They were astonished because the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles. The same Spirit who came upon the Jews in Acts chapter 2 now comes upon the Gentiles, confirming that salvation is equally theirs. Amen? Tandaan mga kapatid, this is not about second blessing or emotional experience. It's the Spirit's sovereign seal of inclusion into the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12:13, for we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Amen? Now, what happened? Baptism as a sign of inclusion. Ano sumunod? Acts 10:47-48. Surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Ano pang nangyari dito? Pagkatapos po ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagkatapos nilang sampalatayanan ito, tinanggap nila ang Santong Espiritu. Peter then commanded them that these new believers be baptized. Bakit? Kasi ang baptism marks them as part of God's covenant community. Amen? Ang bautismo'y tanda na sila'y kabilang na sa covenant community. Mga kapatid, walang ipinag-utos dyan na sila ay tuliin para maging mga Hudyo. Hindi kailangan ang circumcision for them to be part of the covenant community. What they need to do is to be baptized in water. Amen? Baptism doesn't save us, but it publicly signifies entrance into the visible church as a sign of God's covenant grace. Amen? Now, to conclude, Acts 10:24-48 shows the universality of God's saving plan. Cornelius represents the nations waiting in darkness. Peter represents the church sent to proclaim the light. The Holy Spirit confirms that all who believe are welcome into the family of God. Salvation is of the Lord from beginning to end. Grace breaks down barriers, and the gospel reaches beyond boundaries.
Can we say amen? Now, let us go for some reflection questions. Number 1, how does this passage challenge your view of who can be saved? 2, what barriers, cultural, racial, or personal, might be hindering you from sharing the gospel? Third, how does Peter's humility and obedience inspire your own ministry? And the last, what does it mean for you that God shows no partiality? Let us all bow down and let us pray. We thank you that salvation is not limited, O Father. We thank you that by race or status, you have given us salvation through Christ. Salvation is not limited by race or status, but given freely to all who believe in our Lord. Forgive us for the walls we build in our hearts. Fill us with your Spirit to proclaim the gospel boldly to all people. May our church be a reflection of your grace to the nations. I am praying, Father, for those who are listening to me right now, especially those who are sick. Heal them, Father. Touch them. May you grant them your grace and mercy. For those who are searching, looking for an answer, satisfy their yearning for an answer, Lord. Ikaw lang naman ang pwedeng sumagot. Dinadalain ko po ang bawat isa, ang mga daing ng puso, ang mga pangangailangan. Ikaw po ang tumugon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po.